patuloy po natin papurihan at pasalamatan ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Yes, Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple.
Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Yes, Jesus, patuloy ka namin papapurihan, Lord. Pasasalamatan, Lord, hindi lang ngayon, Lord, kundi sa araw-araw, Lord, buhay, Lord. Kaya patuloy ka, Lord, na naging tapat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord. Patuloy kang nagpagaling, Lord, ng mga karamdaman, Lord. Patuloy, Lord, nagpapasalamat kami sa inyo, Hallelujah. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming itataas sa buhay namin. Patuloy, Lord, na aming isa-share, Lord, sa ibang tao, Lord. Patuloy, Lord, na ipoproclaim namin, Lord, ang inyong kabutihan, Lord, sa aming mga pamilya, Lord, sa aming mga kakilala, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, Hallelujah. Patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas, Lord, ngayong Pasko, Lord, ngayong linggo, at sa araw-araw, Lord, na aming pamumuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na to, sa hapong ito o sa gabing ito ng inyo pong pagsubaybay at patuloy pong pag-prepare upang matanggap po ang naisabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin as we continue na patuloy pong namnamin ang kanyang salita, ang kanyang proceeding word with regards to our assignment. Sabi nga po, nung tayo po ay na-born again, dapat ay alam natin kung ano yung ating kinakailangan gawin sa atin pong pagsunod sa Panginoon. At isa pong biyaya ng Diyos na patuloy po nating matanggap at matutunan kung ano po yung ating primary assignment na ibinahagi po ni Dr. Jonathan David. Sa oras pong ito ay ano po ba yung objective o ano ba yung purpose bakit natin ito kailangang malaman? Ito po ay unang-una to seek the power of God to change lives. Naibahagi ko po before na kung hindi po nabago ang buhay natin ay hindi rin po natin mababago ang buhay ng iba. Then pangalawa, to bring drastic change that will produce enduring testimony of Christ. Sabi nga po yung pinaka-goal ng natin bilang mga tagasunod o mga disipulo ni Kristo ay maging katulad niya sa way ng kanyang pag-iisip, sa way ng pag-handle ng mga problema o ng mga mahihirap na bagay o problema sa buhay. At ano po yung na lagi po niyang sinisik, ano yung kalooban ng kanyang Ama sa Langit o ng ating Ama sa Langit. At pangatlo ay to put in them a desire for the abundant life in Christ, not just a nominal life. So ito po ay patuloy po nating tatalakayin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa umagang ito, sa araw na to, na patuloy po na ang iyong mga anak ay nagtipon at patuloy pong handang tumanggap ng iyong pong current word. Salamat po that you will continue to open up the scriptures for us at patuloy po, Panginoon, na ikaw ang marinig namin, ang iyong tinig, ang iyong instruction, ang iyong pagmamahal, pagsaway, kung ano man ang kinakailangan naming marinig na magkokos ng pagbabago po sa aming buhay. Salamat po, patuloy mo kaming gamitin na maging agent of change at patuloy, Panginoon, na ipagbigay ka po ng kapahayagan sa bawat isa sa amin ayon sa portion na kaya naming tanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong pangunang bahagi, sabi nga, Jesus said, "Seek me for the power to change lives." At makita po natin na bakit po ba natin kinakailangan ito na magkaroon ng power to change lives. Sabi nga po, kasama po dito ay patuloy po nating ma-meet ang every need and be the man and woman of God that God will use to change life, na every life na atin pong natatouch, kung saan po tayo nai-involve. At hindi lang po yung sa mga love life, lalo na sa mga kabataan, kundi yung pong makita po natin yung sakripisyong binigay ni Kristo at paano pong tayo ay binago niya ang buhay natin.
Nung before tayo makakilala, sabi ko nga lagi kong sinasabi, i-assess, i-evaluate natin. Ano na ba ang mga binago sa atin ni Kristo? At yun pong maging goal po natin na sa pagsik ng power to change life ay yung to impact yung buhay po by personal encounter, counseling, visitation, and bringing them in a deeper relationship with the brethren through small groups. Kaya nga po nagre-raise up tayo ng mga small groups leader. Kaya nag-undergo tayo ng mga discipleship dahil sabi nga hindi naman ho kami panghabang panahon. May season lang po na magsisilbi kami sa inyo bilang taga-panguna at patuloy pong isaayos ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. At darating po yung time, matatapos rin yung aming season. Kaya nga po patuloy namin kayong inihahanda para po kung dumating yung time na ilipat kami ng Panginoon, hindi lang sa buhay na to at sa kabilang buhay, kundi sa mga ibang ministry pa na nais po niyang galawan at patuloy po nating pasukin, may nakaprepare na po ang church. Nakaprepare na at matibay na at matatag na at kayang-kaya na sa lahat po ng mga pinagdaanan nating pagsubok, problema, maging ang mga pagpapalang dumaan sa atin. Makita po natin na tayo po ay hinuhubog at patuloy na huhubugin ng Panginoon hanggang sa kanya pong pagdating upang siya na po yung talagang makita sa ating pamumuhay at kung paano po natin hinahandle ang bawat mga pangyayari personal man sa ating buhay or sa mundo na nakikita natin dahil kasama naman po yan sa mga dapat na mangyari dahil yan po ay nakasulat sa Biblia bago dumating ang Panginoon na may mga pangyayari sa mundo na atin nang nakikita ngayon. Kung kayo po ay aware at kung binabalikan nyo po yung mga naging prophecy ng mga nakaraang taon, makikita nyo po na nangyayari na po yan ngayon. At ano pa po yung objective natin or yung bakit natin sinisik yung power to change lives ay makita po natin yung to put in them kung paano pong naging desire natin an abundant life in Christ, not just a nominal or yung pong insignificant, small, minimal na buhay na ating pong nilakaran before. Tinitingnan nyo ba ang sarili nyo na hindi kayo mananatiling sa inyong kalalagayan ngayon, kundi patuloy pa tayong iaangat ng Panginoon? Kung pinaniniwalaan nyo po yan, mangyayari po yan. Hindi lang po yung basta tinanggap nyo yung salita, kundi patuloy nyo ikino-confess at pinapaniwalaan na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay kaya pong gawin yan sa inyong buhay at maging sa inyong pamilya. At ano pa po, bakit natin kailangan yung power? Yung to put in them a desire to give them the word, both revelations and the prophetic, for them to change accordingly. Sabi nga po, yung pong yung salita ng Panginoon, hindi naman tayo yung basta makakapagpabago sa tao. Pero po yung salitang ating binibitawan, kung naging may power po sa atin, na bago yung ating buhay, na bago yung ating mga hindi lang ang ating buhay, yung pananaw natin sa buhay, mga pananaw natin sa mga nangyayari. At maging ito man ay yung pagkakaroon ng sakit ng ating pisikal na katawan na alam naman natin na may katapusan. Yung pong pagkakasakit. Okay? Maging yung ating pisikal na katawan dahil nga nakatira lang tayo dito bilang spirit man at darating yung time na iiwan din po natin yan at tayo ay magkakaroon ng glorified body sa piling ng ating Panginoon. Pero hindi po niya iniisang tabi yung responsibilidad natin na patuloy nating pangalagaan itong ating pisikal na katawan na tahanan po ng Banal na Espiritu. Then ano pa po, to break off the chains of darkness and oppression, setting them on a course of change. Ibig sabihin po yung pong mga may mga kadena pong nakatali or yung nakagapos sa atin at kailangan po natin na ito ay patuloy na maputol
Sabi nga po, nung time na nakakilala tayo sa Panginoon, pipilitin ni Satanas na huwag ka magbago. Kung ano yung mga dati mong naitanim at hindi po madali yun dahil kung yung atin pong sistema, yung sistema ng mundo na ating nakalakihan, even tayong mga Kristiyano na ngayon, nakikita pa rin natin sa atin. Hindi pa naalis. Hindi lahat. Pero kung willing kang alisin yan ngayon, pwedeng mangyari. Gustuhin mo lang. At pag ginusto mo, gawan mo ng aksyon. Okay? Wag puro kay Jesus lahat. Binigyan po tayo ng responsibilidad ng Panginoon. At yung kaya nating gawin, tayo yung gagawa. Kung hindi na natin kaya, then saka po niya gagawin yung kanyang part para makayanan natin. Pero daan dun pa rin po yung ating patuloy na cooperation at ganun din na patuloy po na pinamumuhay natin yung kanyang na word. At ano pa po, kailangan natin yung power to teach and train them to maintain progress and process of change consistently. Kasi may mga pagkakataon naman na nagbago tayo. Kaya lang, pag may mga naranasan tayo, bumabalik tayo sa dati at maging yung mga confession natin. Minsan may mga nakikita na tayong mali, hindi pa natin sinasaway. So yun po yung, or yung pagsaway naman natin, hindi sa tamang paraan. Sabi nga, lahat po ng bagay, may tamang paraan na dapat nating ginagawa, maging ito'y pagsaway, pagtutuwid sa mga taong kakilala natin or mahal natin sa buhay. At yung pong tamang pananalita, ay kailangan piliin din natin, especially kung matataas na tao na po yung kausap natin, hindi yung kung ano yung maisipan lang natin. So kasama po yan sa pinag-aaralan. At yun po nga, to raise the standard of Christian values and Christian experiences for people to desire and treasure this change of life. Makita po natin na tayo, sabi nga, tayo po yung living Bible na tinitignan ng tao. At kung wala silang nakikitang pagbabago sa atin, kahit na linggo-linggo ka pa na andyan nakikita sa church, na dumadalo, kahit maghapon ka pang nakikinig ng Word of God, pero wala namang nababago sa buhay mo, bali wala rin po. Kaya nga po, kailangan magturo. Diba sabi nga yung go and make disciples, teaching them all, na itinuro din ng Panginoon sa atin. So kung hindi po natin natutunan, hindi po natin maituturo. So kailangan tayo yung unang estudyante na matuto bago natin maituro sa ating mga magiging mga estudyante or magiging mga disciples. At yung to produce the proof that Christ is risen and that He is alive and living in us and through us. So yun pong resurrection power ng ating Panginoong Jesus at pinakikita natin sa mundo ngayon na buhay ang ating Diyos. Minsan lang po siyang namatay na pako sa krus para tubusin tayo sa kasalanan at ngayon ay nananatili siyang buhay. At kung nakikita po nila sa atin yung proof na ang ating Diyos ay buhay, na masaya ka kahit na anumang problema ang dumating sa buhay, anumang pagsubok, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nalulumo agad-agad. Or kung manlumo ka man, madali kang bumalik. Madali mong maalala na ang Panginoon ang may hawak ng buhay mo, ng kalasugan mo, ng hininga mo. Siya ang may pag-aari sa iyo at sa lahat ng mga possession mo ngayon dito sa lupa. Magiging maayos po yung ating yung baga magiging kampante ka. Wala ka nga naman, temporary lang paninirahan natin dito. Kaya pati yung mga possession, gamit na meron tayo ngayon talagang pansamantala lang. Dahil may permanenteng inihanda sa atin ng Panginoon. At yung sabi nga ni Kuya Jumbo, di ba, yung pong future na inihanda sa atin ng Panginoon, iniisip ba natin? O hanggang sa isip lang natin, hindi natin hinahangad na maranasan dito pa lang sa lupa. So, pang huli, bakit po natin kailangan isik yung power to put an end to powerless religion, ministry, and churches by making this power available to all who come.
Kasama po sa dapat nating ituro at ipamuhay yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong, na-exercise nyo pa po ba? Alam nyo ba? Maaring alam nyo, pero na-exercise nyo po ba? Na-execute nyo ba everyday sa inyong buhay yung kapangyarihang yun ng Panginoon? O naging stagnant na lang, andyan lang, hindi ginagamit? Kaya nga po, sabi nga, 'di ba, marami pong mga gustong ibigay sa atin ng Panginoon na hindi niya maibigay kasi kung yung alam mo na meron na binigay sa atin ng Panginoon pero hindi mo ginagamit, how much more nabibigyan ka pa niya ng dagdag o na mas malaki or mas malawak na platform kung yung sa simpleng sa tahanan mo pa lang, yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa buhay, ay hindi mo pa maibahagi. Hindi mo nga mayayang manalangin kasama mo kasi hindi ka nananalangin. Tama ba yun? Aminin na po ng mga hindi nananalangin. Lalo na po sa mga senior, isang encouragement ko, huwag niyong isipin na hindi na kayo productive. Ang haba ng panahon niyo para manalangin, lalo na kung nasa bahay lang kayo. Baka mamaya ang mga senior mas madalas pa mag-browse sa Facebook, manood ng Netflix kaysa manalangin. So, wala pong edad sa mga gusto magbago, bata man, matanda, pinakamatanda. Kaya pong magbago kung gugustuhin. Sabi nga kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. At malimit po sa mga tao yung making excuses. Sabi nga po dito sa Genesis 1:26, God's power made lives and formed lives in the Garden of Eden. God who said, let us make man in our own image and in our own likeness. Kasama na po si Jesus, kasama na ang Holy Spirit. Sa Genesis 1:26, also said we should go and make disciples. Hindi lang po believers sa Matthew 28:19. At ang si Apostle Paul naman po, sabi nga travailed in prayers so that Christ can be formed in every life sa Galatians 4:19. Sabi po dito, my little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Sa Tagalog po, mumunti kong mga anak, muli akong naghihirap tulad ng sa panganganak hanggang si Kristo ay mahubog sa inyo. So makita po natin dito, naghirap na kasi muli akong naghihirap. Ibig sabihin, may pinagdaanan na siya paghihirap tulad ng sa panganganak. Since hindi ako maka-identify dahil parehong cesarean yung aking panganganak. Pero alam ko po yung labor dahil napapanood ko naman sa Joseon era na talagang yung nanganganak lang normal yan. Mahirap sa pag-irip pa lang. Pero sabi nga po dito, yun hanggang si Kristo ay mahubog sa atin. Na hindi na tayo yung nakikita, kundi si Kristo na. Paano natin hinahandle ang mga pang-araw-araw nating buhay. Paano ang ating kaisipan. Okay? So yun po yung mga makita po natin sa the apostolic power and grace is to passion lives and remake man into His image and form them into His likeness. Kaya nga po sabi nga yung apostolic grace, apostolic teaching, talagang hindi po nito binibaby ang mga Kristiyano. Sasabihin ng totoo, masakit man, maka-offend man, dahil yun po yung katotohanan. Isang bagay po na makita natin na kahit na tayo ay mga Kristiyano, marami pa rin na-offend pag naitatama ang mali. Napagsabihan lang, magtatampo na, hindi na-attend ng church. Pero hindi naman kinausap yung pinagkatampuhan niya. Kasi bakit? Bakit ka nag-aalangan na magsabi? Bakit mo nag-aalangan na magtanong? Kasi somehow, nakikita po na yung damdamin mo or yung emotion mo ang naumiiral. Yes, pwede ka naman
magsabi. Sabi nga kung meron po tayong anuman na laban sa isang tao, kausapin natin. Hindi yung pinagkalat na natin sa social media, pinagkalat na sa kapitbahay, kundi mismong yung tao, hindi pa nakausap. So, alamin po natin at nasabi nga lahat naman ay nakukuha sa mabuting pag-uusap. Kaya alam bakit tayong takot na sabihin ano yung mga nararamdaman natin. So, wag po kayong magagalit pagka kayo ay nasaway. Okay? At maging mapagpakumbaba po tayo. Ganito pala ang tingin mo sa akin. Ano ba ang gagawin ko para mabago? May mga tumatanggap naman po ng suggestion at inilalagay sa aksyon. Pero yun sa mga hindi po, hindi nagpapaturo, hindi tumatanggap ng mga correction, wag mo pong aasahan na may pagbabago sa kanilang buhay, lalo na kung matagal na sila sa Panginoon. Kasama na po sa obserbasyon yan sa mga churches, sa mga di sa church lang natin, kundi dun po sa mismong body of Christ, dahil pag uma-attend po ng mga seminar, ayan, expose na rin po ang ating mga leaders dyan, mga workers sa mga kakaibang experiences nila sa pagharap sa mga iba-ibang kapatiran. Okay, so sabi po dito sa yun pong apostolic grace and function, power, and teaching, talagang makita po natin na nais ng Panginoon na tayo ay maging manumbalik doon sa dati nating pagkakalikha niya sa atin. Kino-consider niyo po ba na first assignment natin ito at until now assignment pa natin, yung magkaroon na pagbabago sa ating buhay? Kasi kung hindi niyo po tinitignan, ay mananatili kayo doon sa mga dating sistema ng mundo. Kahit na matagal na kayo, kahit matagal na kayo nakikinig ng salita ng Diyos, kahit matagal na kayong uma-attend sa church, kahit na matagal na kayong sinasabi niyong Kristiyano kayo, pero kung hindi po nakikita si Kristo sa inyo at sa inyong buhay, ay hindi niyo po masasabing tinanggap niyo yung assignment niyo na kailangan mabago kayo at patuloy na manatili or manumbalik doon sa kung anong pagkalikha sa atin ng Panginoon. At because without this power to change lives, we will only be cosmetic Christians, meaning powdered up rather than powered up. So, sabi nga po parang malinis ka lang tignan sa labas. Parang naka-makeup lang. Ayan. Pag wala yung makeup, di ba, pag pinaka-makeup, ang ganda-ganda. O lalo na ngayon, sabi nga, yung pong madali nang mabago ang iyong mga physical features dahil may mga cosmetic surgery na po o mga cosmetic surgeon. So, sabi ko nga, parang pagka ganun ang ginawa mo, sinabi mong mali ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon. At makita po natin, hindi ho natin kailangan maging cosmetic Christians na powdered up, kundi maging totoong Kristiyano po tayo na powered up dahil nakakapanirahan ang banal na Espiritu sa atin na nagbibigay ng lakas at patuloy pong nangungusap upang magawa natin kung ano yung tama at kinakailangan gawin. So bakit po natin kailangan itong power of changing lives? Unang-una, unchanged people are not a model for truth to prevail and be received with confidence by others. So, they disbelieve that truth can work as it now reveals it does not work in these people before their eyes. Kaya kahit na sabihin mong Kristiyano ka pero hindi naman nakikita sa buhay mo na may binago na or binago ka na ng Panginoon. Pananalita mo, pagkilos mo, maging yung mga facial expression natin. Yan. Lagi ba kayo nakangiti? Okay? So, even yung pong the way na tinitignan natin ang mga bagay-bagay, positive ba o negative? O neutral? So, yung mga ganong klase ba na makikita po natin,
Hindi po na tayo nagiging model ng katotohanang alam natin. Yung truth to prevail and be received with confidence by others. Hindi naman po lahat dahil meron naman po tayong mga nasyera na nakita sa atin na tayo ay pinagpala, tayo ay nakalusot or naging matagumpay sa mga pagsubok at problemang dumating sa ating buhay. So, if it has not been working for those who have been there before, how can it be that it will work for the new ones coming into the church today? So, yun po yung minsan nagiging basehan na kung hindi po na wala po yung kapangyarihan para mabago ang buhay ay wala pong mangyayari. Hindi po tayo makakakuha or hindi po tayo makakahikayat ng iba na lumapit kay Kristo at sabihin natin, binago niya ng buhay ko. Pangalawa, unchanged people lower the standards of kingdom values. Yes, namumuhay po tayo dito sa mundo, pero dapat namumuhay tayo sa kingdom government. At iba pong topic yun. Sabi nga, people like to gravitate to lower standards, more to elevate rather than to elevate or yung raise up po yung standards para sa kingdom values. Our churches could be actively attracting people of lower standards because of these unchanged lives who themselves have lived comfortably in it. Salamat po dun sa pag-announce ng bawal ng malate at may mga nakarating naman po on time. So kaya naman pala. Wag niyong gawin para sa amin or sa nagsabi kay Elder Mina na wala na pong malilate. Mahiya naman kayo sa Panginoon. Yung appointment nyo nga dito sa lupa hindi kayo nagpapalate Pero pag sa Lord, ang dalas nyong malate. Pero kaya naman na mabago. Sabi nga kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. At laging magdadahilan yan. So, isang biyaya po ng Panginoon. At natuwa po ako nun. Nung makita ko na mas maaga dumating yung mga before ay nalilate. Sabi ko, Lord, salamat, gumagawa ka sa buhay nila. At nagdesisyon sila na pumunta on time. Hindi ba kayo natutuwa na maaga rin kayo nakakauwi? Nakakapagpahinga. So, katulad ko po noong linggo, pagkatapos ng service, nag-banding pa kaming mag-iina. Mag-iina ni, kasama siyempre, si Nico. Dahil, pagkatapos po noon, diretso uwi ako. At diretso sa airport. Saan kayo pa yan? So, yun pong biyaya ng Panginoon. Nakakayanin natin. Basta yung talagang naandun po yung kanyang pong gabay at patnubay sa atin. Dahil po tayo ay may appointment sa Lord at inuuna natin yon kaysa po sa mga ibang bagay. So sabi nga po, birds of the same feather flocks together. This could be a fatal attraction into the church. So kung ikaw ay maagang laging dumarating, panigurado yung kasama maaga rin dumarating. At hindi ko po kayo hihintayin. Sabi nga kung ano po yung pinag-usapan natin, pinagkasunduan natin na oras ng ating service, unless na online, ay ganun pa din po. So kahit kakonti kami, nagsisimula po. Kasi hindi naman base sa inyo. Although gusto namin kayo makasama na sabi nga sama-samang sa atin pong pagsamba sa Panginoon. Kaya lang hindi ho natin paghihintayin ng Lord. Okay? Kasama na po doon na binavalue natin yung time natin sa Panginoon at the same time ay sa mga kapatiran. So, pangatlo, unchanged people mock and deny the power of God. These people deny and do not allow God to work in their lives. Especially po, yung mga matatagal ng Kristiyano. Yes, nung una, mga masigasig. Pero habang tumatagal, nagiging familiar na. Nagiging, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Pasalamat ka, naiintindihan ka ng Lord. Pero ang Lord ba naiintindihan mo? Lagi na lang ba ang Lord ang iintindi sa'yo?
Okay? So they mock the power by remaining unchanged and misrepresent God by refusing His power from working with them. Philippians 2:12-13, sabi nga, "Therefore, my brethren, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure." Sa Tagalog po, kaya nga mga minamahal ko, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig tulad ng palagi ninyong pagsunod, hindi lamang kung ako ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala ako sa inyo. Bakit? Paano nyo magagawa yon? Ang dahilan nito ay gumagawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabuting kaluguran. Nalulugod ba ang Panginoon kung tayo ay on time dumating sa atin pong pinagkasundo ang time ng service? Ang layo ko, pastora Malayo ang lugar ko. So, kayo na po ang magsabi na marami pa akong inaasikaso. Everyday naman yun ang inaasikaso mo din, di ba? Bakit hindi ka maglaan ng tamang oras na malugod ang Panginoon doon sa mga ginagawa mo? Things they freely dwell though they freely dwell in the house of God and sometimes occupy important positions in the church, they learn to be elusive of God's power to change. Kaya nga po, kasama po sa ating kultura, walang kamakamag-anak. Wala pong sinisino, patuloy na ini-improve ng Panginoon. At patuloy po siya nagre-raise up ng mga kanyang mga anak na handa pong bumalikat, handang maglingkod sa mga nakikitang pangangailangan ng church. At nilagay na po yan ng Lord sa ating iglesia. Kailangan lang yung kapangyarihan na mabago at patuloy pong mag-commit para po sa ikabubuti ng katawan ni Kristo at ng atin pong iglesia. So, they remain unaffected and unchanged, totally immune to the transforming grace. Yung bagang hindi mo ma-acknowledge na kaya ka pang baguhin ng Panginoon. Nasanay ka na lang. So, wala kang pinagkaiba sa tagamundo. Nasanay na, nakasanayan na. So, ganun-ganun na lang. Kaya hindi na makapangusap, hindi na makagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw yun. Okay? So, pang-apat, unchanged people discourage and demoralized leaders. When leaders see that these people remain unchanged despite all their efforts and anointing, totoo po, nakaka-discourage at nakaka-disheartened. It's like the enemy mocks them into believing that what they have is useless and ineffective. Di ba nga po natalakay natin, ano ba kayo, asset or liabilities? So kayo rin po makakapagsabi niyan. At sabi nga po, the devil is pronouncing victory, mocking us that he cannot be unseated in these people and that there is nothing we can do to redeem and rectify the situation. Kaya nga po, kailangan po na yung pagbabago ay makita po sa bawat isa sa atin. Kahit pauti-uti, kahit maliliit na hakbang, simulan yung humakbang para sa pagbabago. Panglima, bakit kailangan po natin yung kapangyarihang ito? Unchanged people attract others into the midst of the righteous. The attracting of those unchanged people into the church could increase the stumbling block and not building blocks. Matthew 13:41-43. Sa English po at sinabi nga po sa Tagalog, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Titipunin nila sa labas ng kanyang paghahari ang lahat ng bagay na
nakakapagpatisod at ang mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ihahagis nila ang mga ito sa nagniningas na pugon ng apoy. Dito magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayon, ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw na sa paghahari ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. At sabi po dito sa Jeremiah 5:26, "For among my people are found wicked men. They lie in wait as one who sets snares. They set a trap, they catch men." May masasamang tao na kabilang sa mga mamamayan ko at nagsaabang ng mabibiktima. So wag po kayo magpapabiktima, wag tayong magpapabiktima. Para silang mga taong bumibitag ng mga ibon. Naglalagay sila ng mga bitag para sa ibang mga tao. Kaya nga po nais ng kaaway na patuloy pong maagaw. At maaagaw kayo kung hindi kayo magbabago sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon. Pang-anim, unchanged people attract the spirits of rebellion and witchcraft. Through disobedience and speaking of the evil of the way, unchanged people can attract spirits into the church. Kaya nga di ba nasabi ko na kasama po sa mga naging preaching na talagang nakakapasok si Satanas sa church, sa loob ng church. Lalo na doon sa mga taong hindi po nababago. Kaya huwag nyo naman tignan yung katabi nyo dyan sa bahay. Pero kasama po yun eh. Pero nakakatuwa naman po na yung nakita mong dati na hindi mabuti ang pag-uugali, pananalita, hindi yung paimbabaw na nabago pero nakita mo na totoong nabago. Tunay po na maging ang mga anghel ay talagang natutuwa. Hindi lang po yung naligtas ka dahil tinanggap mo si Jesus, pero yung pong consistent sa pagbabago hanggang dumating si Jesus dahil kailangan po na baguhin tayo sa araw-araw. Every day po may kailangan baguhin sa atin, aminin man natin o hindi. Pero aminin nyo na po na may kailangan baguhin ng Panginoon sa atin. At kaya po niya kung tayo po ay patuloy pong mag-yield sa kanyang kapangyarihan para tayo po ay baguhin. So, ito pong mga espiritong ito will dwell freely in them and through them affect others with similar attitude and careless lifestyle. Kaya nga po, di ba, pinapaiwasan din sa atin ang mga taong hindi po nagiging mabuting impluensya, lalo na po sa ating mga anak. Kung hindi po nagiging mabuting impluensya yung kanilang mga kabarkada, mga magulang, pinagbabawalan nyo ba ang inyong mga anak? Pag may narinig kayong mga nagmumura sa mga kasama nila or na-a-advisean nyo ba na pag may narinig kang ganitong pananalita, anong ginagawa mo? Tanungin nyo rin po. Hindi naman kayo maghapon magkasama eh. Pero sila po maghapon sa school, iba-iba ang nakakasalamuhang mga kaklase. So, maging observant din po kayo at wag po kayong yung pasa todo na lang, pinapabayaan na lang, kausapin nyo. Wag po kayo puro sa gadget nyo, mga magulang. Okay? So, hindi lang yung mga bata, maging yung mga magulang. At kayo naman mga anak, maglaan kayo ng time. Hindi lahat ng panahon buhay ang magulang nyo. Kausapin nyo. Hindi yun kaharap yung lagi cellphone, tablet, kung ano mang gadget. Kaya nga ginawa ng Lord yung tao para nga meron siyang kausap kasama sa... napalitan na ng AI. Kaya kayo na-i-scam eh. Sino na pong na-scam? Okay. Kaya pong iwasan yan at patuloy na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa atin pong mga pagharap sa mga bagay-bagay. So, unless we withdraw the disciples, the church can become a synagogue of Satan and Satan can take the seat within the house of God. So, yun po yung katotohanan. Kahit po sa loob ng iglesia. At pag hindi po natin nilaanan ng panahon para itama yan,
ay patuloy po na hindi makakakilos ang Panginoon ng gusto po niyang pagkilos sa ating iglesia. So, pang-pito, unchanged people must be separated from the righteous. When that happens, the righteous will shine like the noonday sun in the kingdom of the Father. When lawlessness and stumbling blocks are removed, the place become cleaner and freer from sins, satanic forces, and limitations. So God can move freely and His people can come into greater possibilities. The righteous will rise to the occasion and challenge. Kasi may mga pagkakataon po, hindi natin makita yung kaya nating gawin. Ang lagi nating nakikita, yung hindi natin kayang gawin. At hindi natin nakikita na yung hindi natin kayang gawin sa atin ng Panginoon. Kaya niyang kumilos sa atin. Kung ano yung pinagagawa niya, siya rin po magsusupply ng grace para magawa natin yun. Hindi ka kailangan umasa lang sa sarili mong lakas. Delikado pa yan pag nakita ng Panginoon na ikaw na lang ay umaasa sa kakayanan mo. Hindi mo na siya kinukonsulta. Sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, bakit ka ginigising ng Lord ng alas 3 hanggang alas 5 na madaling araw? Kasi gusto niyang kunin ang attention mo dahil may gusto siyang sabihin sa'yo, may gusto siyang ipa-intercede sa'yo, either na sa kapamilya natin or sa ibang tao. Minsan nga hindi pa natin kilala. Pero sabi nga natin since ang tawag ng laman, puyat pa ako, pagod pa ako, gusto ko pang mag-in-in kahit hindi ka namang kanin. Pero yun po yung time na nais ng Panginoon na makipag-usap sa atin. Bangon po tayo. Kahit po pagod or puyat. At hindi lang ho yung manalangin tayo, kundi yung manatili tayong tahimik at hintayin ano yung sinasabi ng Lord. Pangwalo, unchanged people will challenge future moves of God. So, unchanged people are sitting in their own comfort zone and are enjoying the pleasures of sin and the flesh. They will not want their boats to be rocked and their comfort zone demolished. The security in the work of the flesh will become threatened if they yield to change and what God is doing now. Those who stop moving in the last move become the resistors and the next future move. Sabi nga po, may season ng paggalaw ang banal na spirito. Yung mga revival nung araw, sabi, bakit wala na ngayon? May mga bagong ginagawa ang Panginoon Pero kung hindi ka nakasunod dun sa naging move ng Panginoon nun, tignan mo yung sarili mo, baka ikaw na yung nagre-resist ngayon sa ginagawa ng Panginoon. Ayaw mo nang sumama. Ayaw mo nang makiisa. May sarili kang mundo at yun na lang yung sinusunod mo. Bakit? Komportable ka na dun Okay ka na lang doon. Kaya pag tinanong ka, kamusta ka na? Okay lang ako. Okay ka lang sa tingin mo, pero sa tingin ng Panginoon, okay ka pa ba? Minsan ayaw nating aminin na hindi na tayo okay. Baka nanood ka ng It's Okay Not to Be Okay. Tama ba yung title na sinabi ko? Pero makita po natin, kung alam nating hindi na tayo naka-align sa gusto ng Panginoon, hindi na tayo sumusunod at ang sinusunod na lang natin ay yung sarili natin at masyado na tayong na-overcome ng mga alalahanin, ng mga pagkainis at patuloy na pag-iisip ng problema na hindi na natin kayang ibigay sa Lord at tayo na ang nagdadala. Kaya mo pa ba, kapatid, dadalhin yan? Bakit ayaw mong ibigay doon sa mas kayang magdala sa iyo? Na makatawid dyan sa problemang pinagdaraanan mo. Yes, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Pero pinapaniwalaan mo pa ba? Nakakapakinig naman ako Yung pinapakinggan mo, pinapaniwalaan mo pa ba? Ganun lang naman Simpleng tanong lang.
Diba? Nung tinanungan ni Kuya Jambo, anong natandaan nyo? Tawanan pa eh. Walang natandaan sa mga nakaraang pagpipreach. Kamusta na po ang ating soil ng ating heart? So, pangsyam, unchanged people will not submit to God's government. These people are unchanged because they have not chosen God's government into their lives in the first place. Okay? When God's government is established, there would be righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hindi sinabing masaganang buhay lang. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, sabi nga po, kung na-establish sa atin yung gobyerno ng Panginoon, sabi nga yung katwiran, tamang katwiran, yung kapayapaan, at yung kagalakan, hindi lang yung kasiyahan. Yung kagalakan sa banal na espiritu, kahit na nalulungkot ka sa mga pangyayari, pero since alam mo na siya ang may control, kaya kahit na andyan yung barko ng China, hindi ka natatakot. Dahil alam mo ang Panginoon na may control. So these three features becomes evident when God's government can. These three features become evident when God's government can be established. When the flesh continues to lead, the kingdom government can't be established. So pag yung pong laman natin na masusunod at hindi po natin pinakinggan ano yung sinasabi ng Panginoon at hindi natin pinapayagan yung hari na mangusap sa atin. Sabi nga po nung inimbita ng isang hari yung kanyang subject. So, nagulat pa yung hari na dumating yung kanyang subject. So, bakit? Sabi niya, in-invite kita pero hindi ka nagpasabi na darating ka. Ano po yung sagot ng subject niya? Pag imbitasyon na galing sa hari, hindi na kailangang magpasabi pa, kundi ang kailangan lang ay sumunod. Hari na yung nag-invite sa iyo eh. Kaya lang, binabaliwala natin yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa buhay natin bilang Kristiyano, bago ko pa lang o matagal na, ano na status ng Lord sa buhay mo? Ganun ka pa rin ba ka-intimate? Ganun ka mo pa rin ba siya minamahal? O mas minahal mo na yung sarili mo? Mas minahal mo na yung mga problemang pinagdaraanan mo? Mga pagsubok na pinagdaraanan mo, okay na sa'yo yun. Kinakaya ko naman eh. Hindi mo alam, proseso lang yan. Para dalhin ka ng Lord dun sa mas mahigit pa na gusto niyang pagdalhan sa'yo. Kaya lang, pag nag-give up ka na dyan, hindi ka na niya madadala. Kaya kailangan po, ano man yung pinagdaraanan natin, manangan tayo sa Panginoon at magtiwala sa kaya na for a time being lang itong pinagdaraanan natin. Lilipas din to, hindi naman permanente ang bagyo. Hindi naman permanente ang pagsubok. Kaya lang, lagi mo ipanalangin every time na may pinagdaraanan ka, Lord, anong gusto mong ma-accomplish dito sa mga pinagdaraanan ko? Mangyari ang kalooban mo, hindi yung kalooban ko. Kasi minsan bilang tao, gusto natin masunod yung gusto natin eh. Tama o tama? Tamang tama. Kung natural na tao tayo, ganun ang nararamdaman natin. Pero kung supernatural, Lord, your will be done. Spirit man eh. So, when the flesh continues to lead, the kingdom government can't be established. When the flesh is crucified, the Spirit of God
In Christ, Jesus can set us free from the law of sin and death. We can yield to God's rule and see His power manifest within our lives. So, gusto niyo po ba na mag-submit sa gobyerno ng Panginoon every day sa buhay po? Kayo po yung magde-decide dyan, hindi ako. Sinasabi ko lang po, pinapangaral lang na yun pong mga pagbabago at yung kingdom government na hindi ko naman tatalakayin muna sa inyo ngayon dahil mahaba po yun. Okay? At yun pong, pero yung makita nyo lang na hindi lang ang Panginoon yung tagapagligtas, pero hari siya ng buhay mo. Hari siya sa karir mo, hari siya sa pag-aaral mo, hari siya buong buo sa iyo. Wala kang gagawin kundi sundin kung ano yung gusto ng hari. Hindi mo na siya tatanungin, bakit nangyayari ito? Bakit ganitong hakbang? Bakit kailangan ganito yung gawin ko? So, wala na pong ganun. Mag-wait and see ka na lang at mag-obey ka doon sa pinag-uutos ng hari. At pang-sampu, so, unchanged people destroy covenant relationships. So, most relationships are ruined by those who refuse to change, but insist on living their own way and walking their own course. They will not want to change. Naka-encounter na po ba kayo ng mga taong ganyan? Yung ayaw talaga magbago. Ngayon, anong gagawin natin doon sa mga ayaw talaga magbago? Babayaan na lang ba sila? So, people are forced to surrender to their agendas, their ways, and their desires. Any conflicts with them can cause pain and strain of relationship. Nangyayari po yan sa mga pamilya. Most people try to avoid these conflicts by yielding to unchanged people. Kahit hindi ka pabordo sa kanyang ginagawa, hinahayaan mo na lang para lang walang away. Pero dahil sa pagpababaya mo at pag-yield mo, or matagal lang ganyan yan eh. Kristiyano ka, hindi mo masabing kayang baguhin ng Lord yan at gamitin ka niya para mabago. It becomes leveraged for those who refuse to change. Kayang-kaya kang paikutin sa kanyang mga palad. Ayan. They can have their way even when they walk unchanged in character or values. Kasi hindi mo binibigay ano yung value ng Panginoon na natutunan mo. Hindi mo pinamumuhay, hindi mo ini-insist or hindi mo iminomodel sa kanila. So, isang biyaya po ng Panginoon na makita po natin na hindi po natin mababago ang mga tao sa kanila pong mga uri ng pamumuhay, uri ng kaisipan, kung hindi po makikita sa atin na binago din tayo ng Panginoon. So, meron pong 5 bagay pa lang itong aking maibabahagi sa inyo. Practical ways to change lives. So, unang-una po, we must meet every need, both felt and root needs. So, the church, hindi naman po lahat ng pangangailangan, pero yung nakikita po nating pangangailangan at kaya naman nating ibigay or kaya nating tugunan, wag po nating ipagkait. So, the church must possess this anointing and grace to heal the sick, yan, cast out devils, cleanse the lepers, deliver the oppressed, in short, meet needs on demand and on site. Huwag ho tayong matakot ipanalangin kung may nakikita tayo merong may karamdaman. Kasama po sa kapangyarihan niya na binigay ng Panginoon. So don't wait for tomorrow what we can do today. Today is the day of salvation. Today is the day of victory. Wag ho tayong matakot dun sa mga nakaraan na ipinag-pray ko, hindi naman gumaling. Ikaw ba nagpapagaling?
So kung gusto ng Lord na wag muna siyang pagalingin dahil may itinuturo pa siya, anong pake mo? Basta ang pake natin, gawin natin kung ano yung iniutos sa atin. Panalangin natin, at pag nanalangin tayo sa mga may sakit, specific. Maging specific tayo. Kung ano yung dapat pagalingin, anong parte ng katawan, alamin natin. Kasama po yun eh. Hindi, Lord, pagalingin mo yung may sakit siya. Kung malapit naman po sa atin at talaga may relasyon tayo, makita po natin na gawin din nating personal yung panalangin natin para sa kanila. At sa mga meron naman pong prayer concern, kung naipapaabot nyo po through text or chat, salamat. Pero mas higit ko pong ma-appreciate yun na pag tinext nyo ako, Pastora, magaling na po ako. Pinagaling ako ng Panginoon. Dahil in-exercise mo yung power na maging ang katawan mo, pagalingin mo. Diba? Pinagpipray nyo ba gabi-gabi? Lord, salamat sa regeneration of healthy cells. Kasama na doon yung disiplina mo sa pagkain, sa papahinga. So, pangalawa, ways to change. We must bring drastic, obvious, evident change to produce an enduring testimony of Christ. The people must be deeply impacted with the fruits of true repentance as well as have confirmed at yun pong convincing yung atin pong talagang mga pagbabago. So we must lead them, pangatlo, we must lead them into God encounter experiences that will impact their lives. Matthew 9:36-38. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep without having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay sila at nangalat, katulad ng mga tupang walang pastor. Na magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad o disipulo, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. May manggagawa pero kukuunti. So, idinalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Saan ang anihan nyo? Saan ang anihan ng Panginoon sa inyo? Saan ba kayo naroroon? Saan ba tayo naroroon? Nandun po yung mga aanihin ng Panginoon. Willing ba tayong maging manggagawa niya doon sa lugar ng pag-aanihan niya ng mga kaluluwang nanlulupaypay, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng hope? When they were sheep without a shepherd, they will be distressed and dispirited. Jesus is looking for true laborers and shepherds who will care for them and lead them out of these conditions. So, yung pong makita po natin na tayo po ay bilang leader, ay yung pong makita natin na may naglilid po sa atin para doon sa mga aanihin natin. Ang tanong, willing ka ba na gawin yung gawain or yung pag-aani, yung trabaho ng pag-aani ng kaluluwa? Nag-aaral ka ba ng mga scripture na pwede mong ibahagi sa kanila nang hindi mo naman sila sesermonan? Yung one-to-one, binabalik-balikan nyo ba at panapanalangin natin na, Lord, magamit ko po ito dun sa nangangailangan at handa nang tumanggap sa'yo? Dinidiscern ba natin yung spirit ng mga kausap natin? So, kailangan po na tulungan at patuloy nating turuan na yung paglaban do sa mga batas sa kanilang pinagdadaanan.
At kung paano po na si Joshua, sabi nga yung pong pagbibigay niya ng possession ng land. Joshua 1:6, Be strong and courageous, for you shall give these people possessions of the land which I swore to their fathers to give them. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. So God trusts us to give the people possession of this land and bring the promises to fulfillment. Matagal na po namin kayo ini-encourage. May mga aanihing kaluluwa sa inyong mga lugar, sa inyong pamilya. Kaya lang, sino po ba yung gagawa? Siyempre, kayo yung nakakilala, kayo yung gagawa dyan. Ngayon, pag hindi nyo po kaya, pwede naman po kayo magsabi. Pero makita po nyo, napakalaki ng potential. Marami na kayong tinanggap. Ano po ang ginagawa natin doon sa mga tinanggap natin? Kung sa isang tao po nakain lang ng kain, at hindi naman na, kumbaga inuubos mo kahit na hindi mo na kailangan. Kailangan mo nang ibigay. Kailangan mo nang ibahagi. Hindi ako marunong Andiyan ang Holy Spirit para magturo sa iyo. Andiyan yung mga may experience na itinuturo. Paano magbahagi. Basic. Yun na lang willingness mo na gumawa at patuloy pang magpagamit sa Panginoon. Kung binago ka na ng Panginoon, kaya mo yan. At hindi mo ma-i-imagine ano yung joy na makapagdala ka ng isang kaluluwa sa Panginoon at hindi lang madala into salvation, pero tutulungan mong lumago. Tutulungan mong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Ikaw na yung mag-aalaga para sa kanyang paglago sa kanyang relasyon sa Lord. So willing po ba kayong tanggapin yung primary assignment natin na patuloy tayong gamitin ng Panginoon para po sa pagbabago ng buhay ng mga tao? Ng mga taong inilapit lang at inassign niya sa atin. So kung willing po kayo, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa Langit, narito po ang iyong mga anak. Na tunay, Lord, kung paanong sinabi mo po sa amin na go and make disciples. Pero nais mo muna po, Panginoon, na mabago ang aming buhay. Kaya kung meron ka pa pong hindi kinalulugdan sa aming buhay, dalangin ko po, baguhin mo po ang bawat isa sa amin. At salamat po, aming Ama sa Langit, hindi na po kami magiging, hindi na po namin hangad na magkaroon lang ng nominal life or insignificant or kami ay maging liability mo lang, kundi nais po namin, Panginoon, na kami ay maging asset mo at patuloy mong gamitin na maipadama ang iyong pagmamahal, pagmamalasakit, ang pag-asang ipinagkaloob mo po sa amin, ang mga patotoo kung paano kang gumawa sa amin ng mga pagbabago. Dalangin ko po, gamitin namin ang bawat pangyayari sa buhay namin para magbigay ng pleasure sa iyong pangalan. Salamat, Panginoong Jesus, na namatay ka sa krus at muling nabuhay at nakaluklok sa kanang trono ng Ama. Salamat, Banal na Espiritu, na patuloy ka po nagpapaalala, nagtuturo sa amin. And thank you, Father God, sa harvest field. Kasama po sa kapangyarihang makikita namin ang change and transformed lives, ang mga aanihing kaluluwa na patuloy po naming lalakaran dahil ito po yung season mo bago pa ang iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo po ang bawat isa and those who have honored you with their substance, with our substance, Panginoon.
Salamat po sa hedge of protection mo. Thank you for the wisdom that you will give kung paano po na ang substance na ipinagkaloob mo ay maging sapat sa lahat ng aming pangangailangan dahil hindi mo po kami pagkukulangin, O Diyos na banal. Lord, sa aming pangangailangan, hindi sa aming gusto. Kaya dalangin ko po, dyan pa lamang mabago na ang aming kaisipan. And thank you, Lord, for the patience sa waiting period na inilaan mo dahil patuloy mo po kaming binabago. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat sa mabuting kalusugan, salamat sa maayos na kaisipan, at salamat sa pagpapala mo po. Patuloy mo pong ibuhos ang iyong pagmamahal sa bawat pamilya, ang pagkakaunawaan, ang pagmamalasakit, at patuloy po, Panginoon, na wala pong mananamantala, wala pong mang-aabuso sa anumang pong bagay sa loob ng isang pamilya, kundi yun pong pagmamahal na nagmumula sa iyo. At patuloy po, Panginoon, na yung pong willingness to be corrected, magkaroon ng humble spirit, Panginoon. At hindi po namin magagawa ito kung wala ang Panginoong Hesus sa amin at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya salamat po, Lord, sa change lives, at patuloy po na makita namin Ikaw ang Diyos na nagbabago sa buhay ng mga lumalapit at patuloy pong nais magpasakop sa iyong kapangyarihan bilang Panginoon, Hari, at patuloy pong merong hawak sa aming buhay. Thank you, Lord, na patuloy po naming maserve ang purpose mo sa aming buhay habang kami ay naririto sa lupa. Dahil ang future namin, Panginoon, alam mo na, at yun ang aming lalakaran. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin na may pagpapasalamat, aming Ama sa Langit. Amen and amen. Magandang araw, hapon o gabi po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng kapayapaan at patuloy na mabuting kalusugan, kagalakan everyday, pagising pa lang sa umaga. Patuloy na nating luwalhatiin, pasalamatan ng Panginoon sa buhay na Kanyang binigay. Sa pangalan ni Jesus.